sa tinaguriang most wanted robbery suspect sa bansa, bumagsak na sa kamay ng NBI. Skimboarding sa Iloilo at horseback riding sa Bohol, patok na mga activity ngayong summer. At pelikulang The Road ng GMA Films, pasok sa most popular trailer list ng iTunes. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Mga igan, isang binatilyong nanonood lamang ng larong basketball ang patay matapos pagbabarilin ng mga di pa nakikilalang suspect sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Narito ang report ni Oscar Oida. Patay ang 16 anyos sa kinilala sa pangalang Carlo Morales matapos pagbabarilin sa may basketballang ito sa may Kaunlaran Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Nasa alas 9 raw ng gabi, nanonood lang ng mga nagbabasketball ang biktima nang lapitan ng tatlong suspect na armado mano ng 9mm at 45 caliber na baril. So ayon sa sa nakausap nating testigo, dalawang motor ang ginamit. Yung isa may kaangkas, yung isa wala. Sa kanila, naghiwa-hiwalay doon ng posisyon itong tatlong to at yung isa ay lumapit doon sa biktima nga natin at sinilip muna yung muka bago siya pinutukan. Pagkatapos itong mga kasama naman niya, hinabol. Napuruan sa ulo ang biktima, dahilan para agad siyang bawian ng buhay. Bagay na di naman matanggap ng ama ng biktima. Anya, wala daw kaaway ang kanyang anak na si Carlo. Wala na tayong magagawa dyan. Kung nagkamali man sila, patay na yung anak ko eh. Dapat sana sinigurado nyo kung iyan ang kalaban nyo. Iyan ang tinatarget nyo. Base sa inisyal na pagsiyasat ng mga pulis, tila napaggamalan lang umano ang biktima. At ang posibleng target daw talaga ng mga suspect ay ang kuya ni Carlo. Ang marahil kasalanan lang umano ng biktima ay sinuot nito ang pinagpalitang damit ng kuyang kagagaling lang umano sa away. Yung kuya niya ang may suotong damit kahapon. Sa pagkakaalam nila, yung kuya niya nagkaroon ng kaaway. So sinuot niya ngayon yung damit ng kuya niya, hindi pa nalalabhan. At saka yung isa pang malaking factor doon, malaki ang pagkakahawig nila ng kuya niya. So, yung posibilidad na titingnan natin ngayon is napagkamalan lang talaga siya. Sa mga sandaling ito, patuloy ang pagkalat ng mga pulis ng ebidensya at mga saksi na makakatulong sa pagtukoy sa mga suspect. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Problema sa kuryente ang hinihinalang pinagmula ng sunog na tumupok sa 25 bahay sa Mandaluyong City. Sa Payatas, Quezon City naman, 10 bahay ang nilamon ng apoy dahil umano sa napabayaang kandila. Narito ang report ni Micaela Papa. Hindi mangkamayaw ang mga residente ng A. Luna Street sa Barangay Borol, Mandaluyong sa pagbuhos ng mga balde ng tubig para maapula ang sunog na sumiklab alas 6:30 kagabi. Saan na po ba kayo mga gamit? Wala po kahit anong nailigtas lang po namin, ito yung soto namin. Umabot sa third alarm ang sunog bago maideklarang fire out 7:33 ng gabi. Made of light materials sa mga bahay, kumarat agad. More or less po ang damage po natin dito, 1.5 million. Isang tao ang sugatan na agad binigyan ng paunang lunas. 25 bahay ang natupo, 50 pamilya naman ang apektado. Nangako naman ang pamahalaang lungsod na tutugunan ang kanilang mga pangangailangan sa evacuation center. Pagkatapos nito, 10 bahay naman ang naabo sa sunog sa Payatas Road, Quezon City, alas 8 ng gabi. Mula sa looban, kumalat pa ang apoy palabas at nilamon ang isang junk shop sa may tabing kalsada. Nung dumungaw yung manugang ko, sabi niya, Mami, nasusunog. Malakas na nga ang apoy. Malakas na malakas hindi na ako nakaka-recover ng mga damit. Nagsimula umano sa bahay na naputulan ng kuryente. Ang gamit nila ay kandila. So, yung sinasabi nila ayon sa mga nakakita, doon nagsimula yung apoy. Umakyat na hanggang third alarm ang sunog at nang ideklarang fire out dakong 8:45, 15 pamilya ang nawalan ng tahanan. Sa kabutihang palad, walang nasaktan. Inaalam pa ang halaga ng napinsala ng sunog. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting.
Nahuli sa CCTV ang salpukan ng 2 motorsiklo sa Pasig City. At para sa detalye, may live report si Laban Yufer. Maraming salamat, Igan. Kapag talaga buhol-buhol ang trapiko, talaga namang nakakainit ng ulo. At dahil nagmamadali ang lahat ng tao, kadalasan may nakakaharap silang aksidente. Gagaya na lamang nitong video na inyo makikita ngayon. At ito nitong ika-18 ng Abril, pasado alas 8 ng umaga, huli po sa CCTV ang banggaan ng 2 motor sa C5 Lanuza, Pasig City. Sa kalagitnaan po ng trapiko, ang scooter type ng motorsiklo ay nasa direksyon ng C5 Rodriguez patungong Makati southbound. Samantala ang motor na may dalang bigas ay nasa Lanuza, paliko naman po sa kanan patungong C5. Nawala sa kontrol ang motor na may dalang bigas dahil sa biglang paghinto sa stoplight, kung kaya naman nabangga nitong isa pang motor. Dahil sa insidente, nalaglag po ang dalang bigas ng motor at nagtamo ng gasgas sa may bandang gulong ang nabanggang motor naman. Sa huli po ay nagkaaregluhan na agad ang magkabilang panig. At mula naman po dyan, Igan, silipin naman po natin ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito dito po sa intersection ng Legarda, Menjola at Recto. Makikita ho ninyo itong kahabaan po ng Recto patungo po ng Divisoria. Wala pa rin masyadong problemang na nararanasan itong ating mga motorista. Yung kaliwang bahagi naman po patungong Legarda at Menjola, wala rin hong problema. Sa mga oras na ito, ang Menjola mga kapuso ay sarado para sa mga motorista at hindi pa po madadaanan. Okay, mula naman po dyan, traffic news tayo. Naghahanda na po ang Manila Police District or MPD para sa Labor Day sa susunod na linggo. Ang mga miyembro ng MPD Civil Disturbance Management Unit ay nag-practice na ng kanilang mga anti-riot formation at strategies. Nasa 300 Manila Police ang sumasailalim sa basic tactics training sa Quirino Grandstand. Pinaalalahanan ng mga anti-riot police sa maximum tolerance na dapat i-observe sa mga rallies. Binabantayan ng Manila Police ang liwasang Bonifacio, malapit po sa Post Office, Bonifacio Shrine at Menjola Bridge, malapit po dito sa Malacanang. At yan po muna ang aking update mula po dito sa Maynila. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Laban Yufer. Halos 5,000 hektarya ng Hacienda Luisita ang ipamamahagi sa mahigit 6,000 magsasaka alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Pero bilang pagsunod pa rin sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, kailangan pa rin magbayad ng bawat magsasaka na mahigit 30,000 piso na kanilang huhulugan sa loob ng 30 taon. Narito ang report ni Lia Manyalak del Castillo. Ilang dekada nang ipinaglaban, higit pangaraw sa pawis ang naging puhunan. Dugot buhay ang isinakripisyo ng ilan para matawag na kanila ang lupang sinasaka sa Hacienda Luisita. Sabi nga nilang mga nagbubungkal ng lupa, mga luha ng sakripisyo at pakikipaglaban daw ang nagdidilig sa tubuhan hanggang final nang ideklara ng Korte Suprema na sa mga magsasaka na ang lupain ng hacienda. Sa botong 14-0, pinagtibay ng Korte Suprema ang naunang utos nitong magpatupad ng total land distribution o pamamahagi ng halos 5,000 hektarya ng lupa imbes na stocks sa mahigit 6,000 magsasaka dahil final and executory hindi na ito maiaapela. Laban! Tuloy! Nakasama! Nabigo ang pamilya! Tuwaan ko! Aquino! Tuwan-tuwa po kami, kaya lang po naiiyak kami dahil sa tuwa. Dahil narinig po ang panalangin namin sa taas. Pero hindi lang ito ang inabangan sa desisyon ng kataas-taasang hukuman, kundi pati na ang halagang babayaran ng gobyerno sa Hacienda Luisita para sa ipamamahaging lupa. Dito kasi nakabatay ang magiging buwan ng hulog ng mga magsasaka sa loob ng 30 taon alinsunod sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Gusto sana ng ilang grupo, wala na silang bayaran. Iniram ng pamilya ko, Wangko at Aquino, ngayon ibinabalik at kinukuha na namin,